know, Lord, that you are going to reciprocate it, Lord, in such a way that it will really satisfy our hearts and our soul, and even more, that you are going to answer our prayers. Thank you, dear God. We are expecting great and mighty things, O Lord, tonight. We just want to honor you. We thank you, Lord, for the mighty move of your Spirit, and even for this place that you have prepared that is very conducive for your Holy Spirit to move. We just honor you, dear God. We just love you, our Father. We just bless you, Holy Spirit. We glorify you. Hallelujah. We give you all the glories and praise. In the mighty conquering name of Jesus, this we pray. And everybody said, Amen and Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. You may be seated. Praise the Lord. Hallelujah. Pwede po bang yung pong mga nasa likod dito na lang para yun lang po mga nandito. Okay, so we'll just fill in. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa for this second night ng ating tarrying. And we know that we had a wonderful time together na kung saan ay ating pong sinalubong ang 2017. We felt something in our hearts that there is lightness in it. Siguro, mayroon po tayong nararamdaman in our spirit na hindi lamang po ang tawag dito ay breakthrough. Ito yung kung saan ay maluwag na atin po itong sinalubong. And there is a highway wherein the Lord has prepared. And there is a fountain wherein God is going to refresh us. And I know it will happen. Everything, there is bounty, there is an overflow, and this is what we are expecting and believing for 2017. Amen? The year of God's loving kindness, it is a jubilee year. 2017 will be the 50th year of Jerusalem, wherein they have been recognized as one country na sila po ay na-establish way back in 1967, no? Kaya po, masyado ito na kung saan ay relevant sa atin. And I know the Lord has so much to accomplish for each and every one of us. Meron po siyang mga iba't ibang panawagan na nais po na gawin sa bawat isa sa atin. Now, I believe on the onset of the year, bago po mag-January 1, meron tayong mga quiet time. At ang unang-unang tinatanong natin dyan, kalimitan po, Lord, what is your will for me for 2017? And we are asking direction from the Lord, just like tarrying nights. Why we are tarrying 21 days? Why we are putting God first? Because we wanted to hear from Him. And before we do anything else, we wanted to hear His direction. We wanted to ponder His words. We wanted to know what is His will, and we wanted to obey. And there are so many people na kung saan I know na gustong-gusto natin na malaman sa Panginoon, what is your will for my life? My question is there any way that we will know what is the will of God in our lives? Of course, we know that there is, because there is the Word of God. And for so many people who wanted to know what is the will of God for their lives, maybe sometimes they doubt because they cannot see how the Lord is directing them, and they have the struggles to know or to see or to hear what the Lord is saying. But yet, in the Bible, brothers and sisters, there is one man wherein he made the difference when he was so very sure what the Lord wants him to do. He knows exactly what God wants from him. Alam niya kung ano ang gusto ng Panginoon sa kanya. At maliwanag pa yon sa sikat ng araw. Kaya dahil dito, wala pong struggle. Minsan po ay naging isang pamantayan ko po yon sa aking paglilingkod. If you know what is right, then go ahead. If you know what is right. If you know, if it is the will of God, then go ahead. No? Kung alam mo na ito'y tama, then go ahead.
Kasi minsan sa atin, takot tayo. Marami tayong mga tinatawag na mga apprehensions and yung pong mga takot na gawin ng isang bagay. Hindi lamang takot tayo maaari sa tao, kundi takot tayo dun sa mga gagawin natin. Lalo tigit, that work is, it seems, is not equal to the job. We are not equal to the job. Maaring mas mataas ito sa atin. Mas malaki yung pinagagawa sa atin ng Panginoon at mukhang mahirap at imposibleng mangyari. Pero mga kapatid, sa Biblia po, ay meron pong isang cupbearer. Isa po siyang OFW. In fact, siya po ang unang na-record na OFW. At mula po dito ay tinawag po siya the watchman on the wall. Siya po ay si Nehemiah. Tunay po na siya ang naging repairer nung pong walls of Jerusalem. At bakit ko po ito gustong ibahagi sa atin bago po patuloy lamang na lubos na gawin natin at mas lalo pa tayo mag-ponder sa kabutihan ng ating Panginoon, ay nais ko lamang po na makita natin na yung kung ikaw alam mo kung anong pinagagawa ng Panginoon, then you will really experience the loving kindness of God. It will flow. Ito po ay dadaloy na lamang. At si Nehemiah po ay isang tao na kung saan ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Alam niyo po, cupbearer siya. Isa po siya sa mga exile during the time na kinapture po nila Nebuchadnezzar sa pamamagitan po ng Babylonian captivity ang mga Israelita. Ito po yung mga panahon ni Ezra, panahon po ito ni Nehemiah, panahon po ito ni Jeremiah, panahon po ito ng mga yung pong mga pagkakataon na mahirap yung mga pinagagawa sa kanila sapagkat sinasabi na po maging kay Daniel na sila ay ika-captive ng Babylon. Sila ay magiging masasakupan sila at matatanikalaan at sila po ay pahihirapan. Pero come to think about it, no? Si Nehemiah po ay naging isang cupbearer. Could you imagine exile ka, tapos ikaw ang napagkatiwalaan na maging taga-timpla at taga-tikim ng palahat ng kakainin ng hari? Ikaw ay isang dayuhan. Bakit hindi yung kanyang mga kababayan? Bakit hindi yung kanyang kamag-anak o yung malapit sa kanya? Bakit isang katulad na dayuhan na katulad ni Nehemiah ang napili ng hari? Ang unang maiisip natin, there is something about this man. Merong kakaiba kay Nehemiah. At alam ko po, that something is his character. It was 400 years before Christ na ito po ay naihula na mangyayari na ang mga bagay na ito. At meron pong mga ginagamit ang Panginoon. At ang tao na ginamit niya ay katulad ni Nehemiah na alam nila mismo kung ano ang nais ipagawa ng Diyos sa kanila. Sa bawat tarrying nights, gusto po nating malaman kung ano exactly ang gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Ako po minsan ay nagkakaroon ng holy envy. Doon po sa Biblia pagka binabasa ko ito, na nakipag-usap ang Diyos face-to-face kay Moses, nakipaghuntahan ng Panginoon kay Abraham, nagbigay ng instruction, ang Panginoon, ang Diyos kay David. Nung itinayo ang templo, wow! Ang Diyos ang arkitekto. Lahat ng espasyo, lahat ng hugis, lahat ng sukat, lahat ng anumang uri ng gagamitin dito, iginawa ng Panginoon. Sinabi lahat. Ganun din po kay Moses. Nung tumayo po, umakyat po siya pangalawang beses sa Mount Sinai, ay sinabi ng Panginoon, I want you, Moses, to build a tabernacle for me. At ganito ang sukat nito. Ito gagamitin nyo. Ito kulay. Ito tela. Dito nyo gagawin. Dito nyo kukunin. Grabe po. How we wish in our time, kung ganun po, parang sabi ko, Lord, kung talagang sometimes, we know that the presence of the Lord is not cheap, but if only, na katulad dati, na ang Panginoon ay talagang nakikipag-usap po siya, audible. No? Audible po. Now, ngayon po nakikipag-usap ang Panginoon, praise the Lord, through His words, and
through our conviction, through the gentle whisper of, through His gentle whisper, through His mighty presence, through the counseling of people, through confirmation. Marami rin pong paraan kung paano nakikipag-usap sa atin ng Panginoon. But, of course, it would entail yung pong pagmamahal natin sa Kanyang presensya. And of course, ito rin po mga tao na naririto na kung saan ay nakipagniig ang ating Panginoon na the Lord has been so intimate with them, narariyan po na sila ay tunay na kinulugdan ng Panginoon, kaya po ang Diyos ay naging napakalapit sa kanila. And so, sabi ko nga po, kung naririnig lang natin ng diretsyong-diretso na talagang lahat ng detalye ay sasabihin ng Panginoon na ito ang gagawin mo, sino ka para humindi? That's why it's so important na malaman natin what is the will of God. But now we have the Bible, we have the stories of these people, kung paano po nila nagawa at kung paano at kung ano ang kanila pong mga katangian. Kung bakit sila po ay nakarinig sa Panginoon at kung bakit po na sila ay exactly alam nila kung ano ang kalooban ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Mga kapatid, si Nehemiah po ay makikita natin na kung saan katulad po ng mga kasaysayan nila Wesley, nila Whitefield, nila Hudson Taylor, siguro po katulad ni Spurgeon, ni Billy Graham. There was a man whom the Lord has raised up. And then, there is the person whom the Lord has chosen. And they were faithful to move in a sudden direction. And then, they were able to mass a movement that followed them. There is a mass movement that followed them because they knew where they are going. Hindi po nila ito plinano. Pero bakit ito po ay nangyari sa kanila? Sapagat alam nila kung saan sila patutungo. Sa bawat mga New Year na mga mensahe, lagi po nating tinatanong ito, do you know where you're going to? Ito po isang awit, di ba? Alam nyo ba kung saan ka patungo? Yes, we would know it, even as we continuously wait, tarry, and even as we continuously learn from the stories of the men of God. Now, we will be taking the story of Nehemiah. Si Nehemiah po, sa chapter 1 and 2, alam na po natin ang kanyang kwento. Kung paano po siya ay pinili ng Panginoon na maging watchman doon po sa walls of Jerusalem. But before makita po natin how to build yung pong wall, let us first build our own walls, yung spiritual wall. And we will see that in the wall that Nehemiah has built. Sa pamamagitan po nung katangian na meron siya. Ano po yung katangian na meron si Nehemiah? Na kung saan nakakita po siya ng vision to rebuild a city. Isang imposibleng pagkakataon, isang imposibleng bagay. Pero mga kapatid, nakita natin kung paano ito'y nagkaroon ng kaganapan. Nais ko lamang pong ipakita sa inyo kung ano ang kanyang mga katangian. Una po, ang bagay na kung saan, para makita mo ang vision at para malaman po natin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa atin, una, you must feel the pathos for people. Pathos is the pity or compassion. Pathos is a certain quality that causes people to feel sympathy and sadness. We must have that pity and compassion for the people. Alam niyo po, for Nehemiah, I believe his principle is that you will never and you cannot lighten any load until you feel the pressure in your own soul. You will never lighten any load until you feel the pressure in your own soul. Hindi po pwede at hindi maaari na kung saan ay mapagaan mo ang isang bagay
isang trabaho, isang vision, pangitain, proyekto, maliban na ikaw mismo ay may kabigatan until you feel the pressure in your own soul. Sinabi po ni Mike Murdock, what makes you cry is a clue to your assignment. And this is it, like what happened to Nehemiah. Kinamusta lang po niya ang kanyang kababayan. Kabayan, kamusta na ba sa ating bansa, sa Pilipinas? Siya naman po, kamusta ba sa Israel? Kamusta sa Jerusalem? Ano ang mga nangyayari ngayon doon? At dito po sa kanyang pangangamusta, narariyaan po na simple lang isinagot sa kanya eh. Sabi sa kanya, how are you getting along? Sabi gano'n ni Nehemiah. And the Jews who returned to Jerusalem says, well, they replied, things are not good, and the wall of Jerusalem is still torn down, and gates are burned. Verse 4, chapter 1, when I heard this, I sat down and cried. In fact, I refused to eat for several days, for I spent the time in prayer to the God of heaven. Mga kapatid, what you can first see kay Nehemiah, there is such a passion, there is such a compassion, there is such a pity, and there is something in this man na kung saan there is a sympathy and like he feels the load, the heaviness, the pressure in his own soul. Nung pong narinig po niya yung pong pangangailangan at kalalagayan ng kanilang bayan. Now, come to think about, sa maraming mga bagay na kung saan ay nakikita po natin sa ating pong bansa, sa ating pong syudad, sa ating pamilya, o maaaring sa ating mga sarili. Ikaw ay manood lang ng isang oras na balita, nakikita na mo ang malaking pangangailangan. Nakikita mo kung ano po yung tunay na o pwedeng maging panawagan. Narariyaan na nakakabalita ka kung paano na ang mga tao ay may kahirapan. Marami po ang mga naghihikahos, maraming hindi nakapag-aaral, marami ang nagugutom, marami pa rin po ang hindi nakakaranas ng katarungan, meron ding hindi pagkakapantay-pantay. Marami po ang mga mahihirap. At sa pakikita po natin, how could you ever really feel all this burden? And how do you get all of this? There was once a mayor na kung saan ay nabalitaan po na sa kanyang syudad ay isang baryo dahil po sa kahirapan. Yung pong nung umuwi ang isang ina, siguro po dahil sa lito na kaisipan or whatsoever. Nung siya po ay umuwi, nakita niya ang kanyang aso at ang kanyang anak, ang nasangkol. At mula po dito ay hindi natin alam kung nasa tama siyang kaisipan. Ang kanyang ginawa ay kanya pong hinati-hati. Hindi yung aso, kundi yung kanyang anak. At yun ay kanyang kinain. Mga kapatid, nakaranas din po ako kasi minsan sa amin po sariling pamilya na yung pong ate ko noon, nung ang kanyang anak, dahil walang pampagamot, inilagay niya na lang sa labas ng bahay at pagkatapos ay tinitigan na lang niya. Buti na lamang po at dumating yung pong isa kong pamangkin at sabi niya, ba't ka nakatunga dyan? Bakit ka wala kang gina... Hindi na siya kumikibo. Hinaantay niya na lang na mawala ang kanyang anak. At buti na itakbo po ito. I was in Cebu din. And then na-stroke po yung ate ko. 2 silang naka-hospital. Praise the Lord. Siya po ay nagkaroon naman po ng ulirat at ang bata rin po ay naligtas. At ngayon po ay maganda na po ang kanyang kalalagayan. Minsan po ay hindi mo po pwedeng husgahan ang lahat ng mga bagay na ito na nangyayari sa ating kapaligiran. Pero sa kalalagayan po sa syudad na iyon, ay sinisi nila yung mayor.
Bakit ganito ang nangyayari? Wala ka bang ginagawa patungkol sa kahirapan? O bakit nangyari ito? Ganyan, ganyan. Bigla pong sumigaw yung pong mayor. Sabi niya, hindi niyo alam kung gaano karaming tao ang aking kinakausap. Hindi niyo alam kung gaano karaming mahirap ang aking inaabutan. Maraming mga problema ang aking dinidinig sa lahat ng mga kawalan ng ilaw, kawalan ng tubig, and everything. Sabi nga, I cannot carry all the burden alone. And you know what, mga kapatid? The world is so large. The news is so vast. The poor has so many needs. We have so many needs. Marami po. That's why we need to know what the Lord, what kind of burden we need to know. We should ask the Lord, what is the burden He wanted us to carry? Because one person cannot carry it alone. Citing point si Nehemiah, kung nag-iisa siya, kung kayo po'y mapupunta sa Israel, mabibighani ka doon po sa wall na ito. Napakalawak po nito, napakakapal, kasi yung 4 na sasakyan kung gaano po ito kalawak. Pagtatayo ka doon, katiting lang po yung lapad ng intramuros natin. And this is something na kung saan ay nirebuild po nila. And could you imagine na ito po ay na-build in 52 days? Kung sasabihin natin, in 52 weeks, that is 1 year. In 52 months, that is more than 4 years. In 52 years. Dahil ganyan po, isang daang taon ba kaya? Na-ruin po itong walls of Jerusalem. Pero, walang katulad po ni Nehemiah na nung ito'y kanyang narinig, na kung saan siya po ay tunay na umiyak, na naghoy, nag-ayuno, at tinanggap po niya yung panawagan. Mga kapatid, si Nehemiah po, he felt the pity or the compassion for his people. And so, the first thing na gusto ko po na makita natin, maalaman at maipaalala, you will never lighten any load until you feel the pressure in your own soul. What makes you cry? What is the pressure? Na kung saan, pag ikaw narinig mo ito, then, narariyaan na there is such a burden and there is such a pressure. What makes you cry? What makes you angry? That is a clue to the very destiny that God has designed for you. The purpose that God wanted you to move on or to that God has entrusted you. And then, it is something, this is the burden that He wanted us to carry. Do you know what is the burden that God wanted us to carry? Whenever you see yung pong mga news, maaaring ikaw po ay nanonood, and there are so many circumstances na pag ako po ay nanonood ng news, I will just cry. And of course, there is a prayer in your heart na, Lord, this will end in our country. This will never last. You are going to put an end in all of this injustice, in all of this unrighteousness, in all of this deception, and especially in all of this poverty, exploitation, etc. whatsoever. Mga kapatid, you will never lighten any load until you feel the pressure. What is the pressure? That the Lord is putting in your own soul. You would say that this is where I belong. That God is putting, ask the Lord, what is the burden that God wanted you to carry? You know, during the time, 1994, when He started the school, I have the burden to put up a school so as we will be able to help those students who are capable of a quality education, but yet they are limited. They have that financial constraint. I was thinking before na siguro kung sa ganito ako nag-aral, ganito siguro mas maganda ang kalalagayan mo and everything. And so I envy those exclusive schools that they have all the luxury, yung pong tinatawag na conducive for learning. And because you are poor, then you cannot
parang hindi mo ito kaya, you cannot afford all of those things. Mabuti po merong trend na nakapag-aral po ako sa Santa Mesa. Or else, dun po ako mag-aaral dun sa mga malalapit sa amin dun sa Blooming Tree. Nakapasa po ako sa mga universidad na kung saan ay marami ang gusto at nangangarap na makapasok. Pero wala akong pamasahe, wala akong pang boarding house. Pero buti na lamang po, meron pong trend patungo doon sa PCC pa lang po dati yun. At doon po halos araw-araw ako'y libre. Kinakaibigan ko yung konduktor. And you know, ang lahat ng ito, naging burden mo. I want to put up school na yung mga mahihirap, sila ay makakakuha ng magandang edukasyon kahit wala silang pera. Poor is not an excuse. Poverty is not an excuse. Na kung saan ay lubos na ang tao ay hindi dapat mawalan ng pag-asa sa buhay. I still believe that education is still the absolute cure for poverty. Katulad po ni Senator Gordon, nung siya po ay nagkaroon ng presidential speech, nung siya ay tumatakbo bilang isang presidente noon, sabi niya ganoon, I am dreaming that in every family, there will be at least one college student sa bawat pamilya sa buong Pilipinas. If this will happen, then this will be the beginning. It will be a catalyst na kung saan ang kahirapan ay masusugpo. Now, we do not know, iba't iba po ang programa, iba't iba po ang mga advocacies ng mga namumuno sa atin, katulad po ng presidente natin ngayon, na ang kanyang advocacy, ang kanya pong burden ay tungkol naman sa tanikala ng droga na nais niya po na tayong ng tao, ang Pilipinas ay makalaya. But then nonetheless, what it is that the Lord is placing in your heart, the burden wherein the Lord wanted you to carry. Hindi po kaya ng lahat yun, pero the Lord is so kind to us, the Lord is so loving to us, and the Lord has a plan and a purpose bakit tayo nakakilala sa Panginoon. Tayo ay hindi po nakakilala lang sa Panginoon just to receive our salvation. But yet, ang sabi, and make disciples. Na tayo po ay mag-disciple. You are the light of the world. And we are the salt and the light. Sabi nga pong ganoon, we know that there is a full gospel, but there is a fifth gospel. There is a fifth gospel. Tapos sabi nga ng isang author, most of the people in the world has not yet read yung pong apat na gospel. So, what they can only read is the fifth gospel, and those are the Christians. This is our life. This is our story. That's why ang Panginoon po, siya ay nananangan sa atin. Kung meron po siyang aasahan sa mundong ito, walang iba kundi ikaw at ako. Kung merong babasahin ng mundong ito, na gospel, ibanghelyo, yun po ay yung ibanghelyo ayon sa buhay mo. Hello? Mga kapatid. At ang ibanghelyong yon ay merong mensahe. At ang mensahe ay kung ano ang nasa puso na dinadala ng Panginoon na kung saan nakakabit sa puso mo. The Lord, you can ask God, Lord, what is the burden that you wanted me to carry? I do not want to just live just to exist in this world, just for the sake of existence. Mga kapatid, there must be always a burden in our hearts. There must always be a call. It will just start with a compassion or a passion, a burden, and then it will go up. No? Tataas ito na ito po ay magiging call. At yung pong calling na po na yon, yun po ang ating magiging mission. Mga kapatid, ang lahat ng ito ay magiging commission. Commission natin ang ating Panginoon. Now, marami po ang pwede po nating isipin sa ating bansa na lang. Marami po tayong gusto sa church na lang natin. Ang dami po nating gustong gawin. Sabi ko nga, nung kami po ay nakatira dyan sa Cityland, ako po ay nag-pray doon po sa aming terrace, doon po ay nakaharap sa akin, sentrong-sentro po. Sa aking konting kanan ay ang silusyutan ng Century Park. And then dito po sa aking unahan ay ang MOA. Sa aking tagiliran po
ay ang the port, no po? At dito po, sa gilid namin ay ang Makati. So nakatayo na po dyan ang mga, narariyan po yung mga Yuchenko, narariyan po ang mga Tan, narariyan po ang mga Robinson Gokongwei, name it. Tapos, maya-maya makikita mo, alam ko kung kanginong helicopter ito, kay Lucio Tan, alam ko yung kay SM, alam ko kung sino yung papunta rito. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, Lord, and I always cry. How many times I asked the prayer of Jabez, Lord, that you would bless us indeed. Oh, there's so much that we need to do. But yet, of course, I know the Lord has really entrusted something specifically for each and every one of us. And all of us, kung tayo po ay may pakiramdam, I know you have the burden that you're carrying. Maybe it is just like how you always wanted to pray and to dwell in the presence of the Lord, yung intercession. Maybe it's the motivation, maybe it's counseling, maybe it's the ministry of help, maybe it's in teaching, maybe it's in encouraging, maybe it's in evangelizing and social outreach and so forth and so on. There's so much. And still, we are the Nehemiahs of our time, brothers and sisters. Tayo po ang inaasahan ng ating Panginoon. Marami po ngayon ang pinaglalaban. Pag ako po tumitingin sa mga leftists, grabe kung paano sila katapang. Pagka ikaw ay tumingin sa mga Muslim, kaya nilang magpakamatay dahil sa kanilang mga prinsipyo at sa kanilang mga advocacies, sa kanilang mga ipinaglalaban. Ang mga Kristiyano, ano po kaya ang ating pinaglalaban? Sabi ni Mahatma Gandhi, bilib na bilib ako sa Kristyanismo. Pero nung nakita ko ang mga Kristiyano mismo, napailing ako. Maniniwala na sana ako doon sa mga Kristiyano. Bilib ako at saludo ako sa mga katuruan ni Kristo. Pero hindi ako naniwala sa mga Kristiyano. Mga kapatid, pagka po, ang daming lumalaban. Ngayon yung mga kita nyo lang po, no? Nung November 30, kasabay po natin yung kay Marcos, no? Yung mga anti-Marcos na gustong hukayin muli si Marcos, no? Sabi ko, pambira ito, mga nagpapaulan, talagang grabe ginagamit na pera and everything. Sabi ko, bakit hindi na lang nila? Bakit hindi na natawagan yung Diyos na kung saan ay buhay at hindi na kailangan pa na hukain? And, well, this is just like kung gaano po sila kapasyon. Gaano po sila yun, andun yung burden nila. What about us? Yung po mga human rights, advocates. We're thinking about yung human rights, Lagi po natin pinag-uusapan, we're talking about human rights when we don't know how to be human. Marami po ang advocacy ay human rights, pero they do not know how to be human. They don't love life. Wala naman po silang pakialam sa buhay ng mga tao. Pero it's a different gospel na tinanggap natin, mga kapatid. Ang ating po ipinaglalaban, buhay. At hindi buhay dito lang sa mundo, buhay na walang hanggan. At ang lahat ng mga ginagawa po natin, ang centrality nito, mga kapatid, ay yung kaluluwa. Kaya ka nagpapaaral, kaya tayo may eskwelahan, kaya tayo may social outreach, kaya tayo may DG, kaya tayo may Bible study, kaya po tayo may mga outreaches, meron po tayo mga churches. Ang lahat na ito ay dahil gusto mo silang makakilala kay Kristo. Buhay, kapatid! At ang buhay ay buhay na walang hanggan. We know that everything has been said and done. Ang buhay dito sa mundo, mawawala. Pero, pag ang tao na idala mo sa Panginoong Jesus, meron po siyang buhay na walang hanggan. Nung makalawa, dinalaw po namin yung amin pong kasambahay, si Brenda, doon po sa Pangasinan.
At matitinag ka talaga sa kalalagayan niya. Siya po'y bulag na, siya po'y vegetable. Ang makikita mo lang sa kanya, siya ay humihinga. Nakakaluha po siya kada maririnig niya nakakarinig po siya. At nung narinig niya po kaming lahat, tumahagulgol po siya, tumahagulgol. Pero ang isang comfort, yung sabi ko, Panginoon, 4 na taon na pinahiram mo po sa amin si Brenda. Pero ang isang napakagandang biyaya po nito, siya po ay nakakilala, nakapaglingkod. At alam ko po, pagkatapos ng buhay dito, magkakasama-sama kami sa piling mo. At yun po ang pinakamagandang regalo. Mga kapatid, ang pinaglalaban natin dito ay buhay. So, as early as this, it is not too late. Ask God, what is the burden that the Lord wanted you to carry? The second is, yung pong si Nehemiah, after that he was so focused, he knew what is the will of God for his life, he knew where he is going, he knew what he is going to do. Then, there is the prioritizing in prayer. The priorities of his mission in prayer. He prioritized in prayer. There are 13 chapters ng Nehemiah, pero mga kapatid, 11 times, mababasa niyo po, so I prayed to the God of heaven. Si Nehemiah po ay maraming beses, kung saan, pag siya po ay natatrap ng mga problema, pag kami mga banta sa kanyang buhay, pag kami mga imposibleng bagay na hindi na kayang solusyonan, so, I prayed to the God of heavens. Lord, remember me. Lord, help me. I know that my God is good. I know that the Lord our God is great. The Lord our God is going to fight for us. Mga kapatid, he prioritized in prayer. Oh, the potency of prayer. Yung pong grabe na kapangyarihan ng panalangin. Yung lakas ng panalangin. At ako po'y natutuwa na dito tayo po ay pinalaki ng Panginoon. Dito po na kung saan, kung meron pong nirigalo ang Panginoon sa atin pong iglesia, at nawa ito po ang aking panalangin na kami man po ay mawala na at pagkatapos ay pinalitan na ng mga susunod na henerasyon. Yung pong panalangin na ito ang huwag mawawala. Sa eskwela na hindi dapat mawala ang chapel service. Hindi po pwede sa faculty na hindi magkaroon ng devotions every day. Hindi po pwedeng walang retreat. Mga kapatid, ito yung kung paanong meron tayong national prayer gathering. Ito yung meron tayong tarrying nights. Ito yung kung saan ay paglalaban mo sapagkat kung meron kang pwede na puwersa, ipagbalaki. Yung po yung marunong ka lang mag-pray. Yung pong iiyak ka na lang. Na pagka-deadlock ka na, dead end ka na, then you will just cry to the Lord. And I pray to the God of heavens. Could you imagine si Nehemiah? He doesn't have the money. He doesn't have the manpower. He doesn't have the skill. Naging civil engineer na lang siyang bigla. Cupbearer po yung trabaho niya. He doesn't have the protection. But yet, with those things that really, it is so impossible, mga kapatid. They did made it. They rebuilt the wall. Together, they rise up and build the wall. Brothers and sisters, it's because of prayer. Kalimitan po na pagka pinag-usapan ang panalangin, and then when you are talking about the leaders, ang una pong babanggitin ay si Nehemiah. It is because he was so passionate, and there is something in him, within his character, that attracts God. I believe there is such a passion inside, and this is coupled with a compassion for God's people. And there is such that character wherein he treasures what God treasures, and what is important to God is important to him. Jerusalem is very much important to God. Kaya nga po kinote ito sa unang chapter, na ang sabi niyang ganoon,
nung siya po ay nanalangin, sabi niya, "Oh Lord God," I cried in verse 5, "You are great and awesome God who keeps your promise and is so loving and kind to those who love and obey you. Hear my prayer. Listen carefully to what I say. Look down and see me praying night and day for your people Israel, for your people Israel." Whoever God loves, He loves. No? Kung sino yung mahal ng Diyos, mahal niya. Tapos sabi niya, "I confess that we have sinned." Yes, Lord, your people have committed a horrible sin. But yet, Lord, please remember what you told Moses. You said, "If you sin, I will scatter you among the nations. But if you return to me and obey my laws, even though you are exiled to the farthest corners of the universe, I will bring you back to Jerusalem. For Jerusalem is the place in which I have chosen to live." Zion, Jerusalem is the place. It's my chosen place. It is my delight. At ito po, alam ko, grabe lang. Grabe. It's not enough that you are serving the Lord and working for the kingdom of God. What is important is the heart that is aligned to the heart of God. Our heart must be aligned to the very heart of God. At times, you are working maybe in other ministry, yes, but it might be your own agenda. But see to it that it is something that is aligned to the very heart of God. And of course, ano po ang makakapaglubos na makapagpapatibok ng puso ng Panginoon? These are lives. These are the souls. These are the people. This is His country, His nation, Jerusalem, Israel. Mga kapatid, these are the people whom God loves, the poor, the widows, the strangers. Name it, nababasa natin yun sa Biblia. You are fasting, sabi niya sa Isaiah 59. But yet, what kind of fasting do I want? If you keep on exploiting the people, if you keep on turning your back to the poor and so on. So mga kapatid, you know, the Lord can really reveal Himself whenever we cry out to Him, whenever we pray, and whenever we depend on Him. If it is God's will, then it is God's will. Whatever it is, no matter how far you are from it, if it is noble, if it is the will of God, if it has something to do for the lost, then you must stretch yourself and do it with all of your best. The proximity or the prioritizing in prayer. We prioritize in prayer. The third one, brothers and sisters, is the proximity in the situation. Pondering into the proximity. Meaning to say, He is so close to the mission. He is the one who, yung kumbaga, naralian po siya hands-on. Na siya po ay tumingin. Kung mababasa natin sa chapter 2, dumating po siya noon ng Patago. At pagkatapos 3 araw na hindi po siya nagpakita, ang ginawa po niya ay nag-survey lang siya. Pumunta po siya doon sa Jerusalem. Upon his arrival, 3 days after my arrival at Jerusalem, I stole out during the night, taking only a few men with me. For I haven't told a single person about the plans for Jerusalem which God has put in my heart. Mga kapatid, he just pondered it in his heart. And then he wanted to witness what is the actual situation. He wanted to be so close to the very mission. His heart must be aligned and it should be in touch with what the burden is. Mga kapatid, you really cannot feel the burden unless you are in the midst of them. Kaya nga po si Jesus ay nagpakatawang tao, maliban na maunawaan niya kung ano po ang kalalagayan natin. Isang tao na nasasaktan, nare-reject, na ikaw ay napaparusahan, nagutom, nauhaw, napagod. Ang lahat ng ito, naranasan po ng ating Panginoon. The proximity into our mission. Dapat po, hands-on tayo. Dapat po, narariyaan na, you will not be far from the very call
of the Lord na ginagawa po natin. Kaya nga po sabi ganun, maraming surprises sa heaven na pagdating daw po natin sa heaven. Maraming mga evangelists. Kasi po sa heaven, meron daw pong nasa garden lang. Nandun lang daw po sa veranda. Nandun daw po sa malapit sa terrace. Nandun daw po sa mga rivers. Andun sila, nagkakalat po. And then, pero nandun po sa malapit po sa altar. And then sa inner courts. And then, doon na po sa Holy of Holies. At ito po yung kung saan ay makikita mo, marami raw po ang nasa labas, mga napaka-sikat na evangelists. Pero if they will confess, kung titignan nila sino yung nandoon, malapit sa 24 elders, ilan kaluluwa ba ang napatanggap niyan? Ako, linggo-linggo, libo-libo napapatanggap ko, I'm an evangelist. Pero if it is just like a routinary, if it is just like you're doing it, and not pouring all your heart to it, then it is nothing. Only the Lord knew it. Ang Lord lang ang nakakalam. Kapatid, you must be close to the very burden and to the very, you must be doing it personally. That is something. Now, sasabihin natin minsan, kasi meron namang gumagawa nun, but my burden is it. But from time to time, you must be in the ground. Naroon po tayo dapat hands-on. Or else, unti-unting mawawala ang ating pong burden dito. Ako po ay na-rebuke minsan nung isang taon ng Panginoon, December 30. I was praying. Tapos, ang pinigay sa akin, verse ng Panginoon, yung Revelations chapter 2, verse 3, no? At pagkatapos, alam ko yung pong sa mga no? Sabi ng Panginoon, okay, I know you, I know all your works, alam ko kung ano yung mga ginagawa mo and everything, pero I have something against you. You have left your first love. Naiyak po ako. Yun po yung pinakamasakit na marinig mo. You have left your first love. Sabi ko, Lord, nag-backslide ba ako? Sabi ko, tapos sabi ng Lord, kinumport ako. Sabi niya, anak, what is your first love? What is your first love? Tapos naalala ko, ang aking pong first love ay yung unang ministry na ginawa ko po ay yung prayer. Tapos po yung children's ministry. Sabi niya, yes, anak, you have left it. You must go back to it. Mga kapatid, kung maaaring yun ang may burden ka doon, pero kung hindi mo na yung ginagawa, mawawala po yun. Alam niyo, nung nagpo-promote tayo sa K11, ako po mismo pumupunta doon sa mga district, sa mga eskwelahan, doon po sa mga lugar, yung mga porpis, yung pong mga recipient ng pantawid. Ako po mismo ang nagpo-promote. Ako po yung nag-encourage sa kanila. May pag-asa po tayo. Ganyan. And I can see the smile in their face na there is still hope really na ang mga anak nila makakapag-kuleyo and come to think about it, walang bayad yun at kami po ay tutulong sa inyo, itatawid po namin ang inyong mga anak upang sila ay etc. And of course, it is so tiring. Considering meron po tayong construction, considering meron po tayong kuleyo, meron pong And I was praying one day, and then the Lord whispered to me, how are you, anak? Sabi ng Lord, anak, kamusta ka na? Are you tired? And then, sabi ko, Lord, no. Sabi ko, Lord, hindi. In fact, tuwan-tuwa po ako, natutuwa ako sa ginagawa ko. Kasi minsan uwi ako sa bahay, sasabihin ng mga anak ko, Mommy, you don't need to do that. Somebody should do that. You don't need to go from that place. Marami ka namang pwede nang papuntahin. Sabi ko, anak, hindi. Dito nabubuhay ang dugo ko. Talagang totoo yung pagka po nagagalak ang Diyos, the joy of the Lord is your strength. Natutuwa ka. Parang, sabi ko, ngayon lang ako parang nag-uumpisa. Parang ngayon pa lang nag-uumpisa yung koleyo natin, yung eskwelahan natin. Pag nakikita po natin yung more than 700 dating student na K11, tapos makikita mo sila, doon ka parang, ito yun ito yun yung sinabi ng Panginoon. Na kung saan the Lord is going to raise up yung eskwelahan. So as we will be able to reach out for those who are unfortunate, for those who are underserved, indigent. They don't have the capacity financially, but they deserve the quality education. Mga kapatid, and so,
There must be a proximity. Kaya mahalaga, kapatid, na tayo po ay nasa ministry. Mahalaga po na tayo ay pumupunta sa mga bahay. Pinagpe-pray ka. Mahalaga po yung kung saan ay nakikita mo po yung mga tao na napapaligaya mo sa presensya mo, yung pagdating mo, kung paano mo pinanalangin, natuwa sila. Last December, nakatanggap po ako sa isang love letter sa isa pong doktor na ating professor. Yung binabasa ko po, ako po ay napapailing. Grabe po yung kanyang mga agagandang bagay na sinabi niya. Napakaganda. Sabi ni Faith sa akin, Mami, why? Kasi alam niya lang. Sabi ko, anak, alam mo, kahit ako ang response ko dito, nahihiya ako. Nahihiya ako sa lahat ng kanyang mga sinasabi. You know what? It's because you know who you are. And maybe the people would see kung ano yung ginagawa mo. But yet, deep inside, kung baka wala na rin yung bagay na yun na kung saan ay unang inilagay ng Panginoon sa puso mo. Matagal ako hindi nakakapunta, nakakabisita. Sometimes you can always justify, Lord, I have so many things na ginagawa. Even si Brenda, nung dadalawin dito mo, pupuntahan mo siya sa Pangasinan. And then, ang dami mo pang dapat na ayusin dito. Pero, iba po yung minsan, yung ikaw talaga ay pumunta. Ang justification ko, Lord, ang dami pong mga nangyayari ngayon sa amin na kung saan ay nakakalungkot. At yung pong lungkot na yun, dala-dala ko pa. Ayoko pong madagdagan yung lungkot ko. Pwede po ba ako ma-excuse? Yung pong Pasko, na pa-ICU yung elder brother po ni Pastor. Tapos maya-maya po namatay yung pinsan niya. Ngina po pumunta si Pastor kasi dadali na naman sa ospital si Kuya Nelson. Tapos, marami po tayong mga prayer requests. May mga full-time po tayo na may cancer. Meron po tayong mga pastor na may malaking problema. Kaya sabi ko, Lord, this is too much for me. Can I excuse myself? Ayoko munang makakita ng malungkot na bagay. But yet, there's a force kung saan nakausapin ka ng Holy Spirit, you should go. And this is it. Sometimes, you want to excuse yourself. But yet, mga kapatid, if there's that burden in you, then you must always hear the voice of the Holy Spirit. So as from there, you would know and you will be very sure for the very call for the very burden that God wants you to carry. There is a proximity in your situation, should be close to the mission so that you can understand the person. Many doctors love their profession but not their patient. Many lawyers, they really want to study the case but they don't love their clients, and etc. Many wanted to teach but they don't love their students. All of these things, mga kapatid, but it's different sa paglilingkod sa Panginoon. The first thing that you should offer in serving the Lord, in carrying the burden, is your heart. Because the people would know if you have the heart or not. And as much as we cannot mock God, you cannot mock the people, they will feel it. There is something in them that they would know that you really love and care for them. And even during the counseling, you might be answering their question. The question is not that important as to the questioner. Yung nagtatanong, mahalaga siya. Isa dun sa tanong niya. Meaning to say, bakit niya tinanong yun? Because there is something in her, in him, in them. So deep. There is depthness ng kanila pong pangailangan. And so, you must really listen, not only to their question, but to their hearts. But if you do not have the heart, you cannot listen to their hearts. Even the students,
Katulad po na lagi kong sinasabi sa sa mga faculty, alam ng mga estudyante nyo kung mahal nyo talaga sila. Tandaan nyo yun. Alam ng estudyante nyo. Kaya po ako pinagmamalaki ko yan during PTF. Sa unang onset ng ating pong pasukan, sabi ko, we might not have the best teachers in town, but we promise you, we have the best teachers that will really love your children. Because this is always na lagi natin papanalangin bata. And when you always pray for somebody, you will learn to love them. Kaapat, the process of preparation. In every burden, in every call, there is a preparation. Si Nehemiah po ay hinanda siya. Hinanda siya sa mga bagay na ito, hindi lang sa panalangin. Narariyan po ang lahat ng mga bagay na kung saan ay kanyang pinag-aralan. Marami pong sakripisyo. At bago mo makita ang isang vision, yung burden na pinakikita sa iyo ng Panginoon, there must be a preparation. And it would entail sacrifice, it would entail dying to self. If you are carrying a burden, kaya nga tinawag na burden please don't expect any easy life. You know, please forgive me kung lagi kong nagdi-differentiate yung pong panawagan ng maraming lingkod ng Diyos nung panahon namin po, nung pong charismatic move, way back 40 years ago. It is like one generation now. No? Way back in the late 70s. Alam niyo, paglilingkod noon, mga kapatid, it is something na kung saan you know that you will not receive anything without any popularity. Yung pong, andun po yung sacrifice, andun yung dying to self, andun po yung trials, andun yung persecution, andun yung talagang ikaw yung magbibigay, yung hindi ka mapapansin, yung pag-aayudo, yung sakripisyo. How different it is right now. And even yung congregation. The congregation, 120 Bible study, ipagsisiksikan mo yan sa isang lugar, pero ang aga-aga nilang dumating, uhaw na uhaw sila, hanggang alas 11 ng gabi, ang haba-haba ng service, mula alas 6:30 hanggang alas 11, hindi pa sila umuwi. Pero ngayon, humaba ka lang ng konti, maiinis na sa'yo yung tao. Walang aircon. Kaya nga po, andyan yung mga grasshopper Christians. No? Kung saan po yung mas sikat ngayon, mas maraming artista, kung saan mas maganda yung lugar, or whatever yung status ko. Ngayon, hindi na po Sabbath day, kundi Sabbath hours. Ito po yung kung saan, and so forth. Pero mga kapatid, we will keep on reminding us, as it was in the days of old, when the candle of the Lord still shine on our heads, when the Holy Spirit is with us. Yes, the Holy Spirit is still with us, but how many times na nagigrieve po siya? How many times na kung saan, pagka po patungkol na sa Kanya, bakit minamadali, bakit second class, bakit po tinitipid pagkatungkol sa Diyos? Bakit po pino-question? Pagka po patungkol na sa Panginoon ang sasabihin mo, pero pag patungkol sa mga tao na kung saan ay gumagawa ng kasalanan, harap-harapan ay kanila po na kung saan ay binabahiran ang pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, pinagtatawanan. Pagkakabastusan, pagkabirong mga green, uri na homosexuality sa TV, mga kapatid, kinalulugdan. Pero pagsalita ng Diyos, kinaaantukan. Bakit pagka sa iglesia, barya, pero bakit pag sa barkada, masyadong magarbo ka? Bakit pagka sa style ng cellphone, o sa kung ano man ang model ng cellphone mo, kapatid, magarbo, pero yung Biblia mo, hindi mo man lang mabili, gusto mo maghingi ka pa. Bakit pag sa Diyos, pag tithes, talagang ang tithe, pinag-aawayan niyo pang mag-asawa. Pero pag bibili ka ng isang magandang damit, maghahanda ka, mag-holiday ka, sky is the limit. Bakit pag magpapa-straight ka ng buhok, kahit 3,000, bibigay mo? Pero bakit pagka may pledge,
Kahit 5, wala kang ibinigay. Nakakasakit po yun sa Panginoon. At ngayon, I'm sorry to tell you, ito po ang trend ng mundo. And this is the process of preparation na kailangan po nating paghandaan. More and more, situations like this we are going to witness. Maraming sitwasyon po tayong mararanasan na katulad nito. This will be the millennial trends. And you know what? The system in this world, the economy, and even the trading, everything will turn around into the very trends, fads, yung fashion ng mga millennials. At yan po ang magdadala, magsusweep kung saan patungo ang mundong ito. At tama po ang Biblia. People will be lovers of themselves. They will really love to eat, build, buy, sell. And after that, they will try again another thing. Pupunta sa isang holiday, and then after that, pupunta si rito and everything. Mga kapatid, without any cause. They will really love to see so many places in this world that they forget to see the people in those places. Ako po, unang beses, one time pa lang po ako napunta sa Boracay. Sabi ko, akala ko, sobrang ganda ng Boracay. Pero alam niyo po, ito pala lang yung Boracay na ganun po yung isang seashore, yung pong seashore niya din. Pero alam niyo, ako'y namangha. Saan? Sa dami po ng mga squatter sa gilid. Papasok doon po sa Boracay. Ako, yun po ang aking pinagtitignan. Habang umiikot po, sakay ako ng tricycle, sabi ko, ang daming mahihirap. Nagtanong ako ilan ang kulay, wala. Nagtanong ako, ano ang sweldo rito? Ano ang ginagawa dito? Nag-interview na po ako eh. Kung makikita niyo po, napakalaki ng diferensya. Ito yung napakaliit na bahay at ito'y nakatayo, yung napakalaking bahay. Naku, yung pong baliwala po yung mga pera na kung saan ay pinaghihirapan ng mga mahihirap. Kaya ako po, pasensya na kayo, this is my burden. Ako po ay convicted pagka po nagbubupay. Lalo na po pagka 2,000, isa, 3,000, isang kain. Alam niyo po, sabi ko, sweldo na to ng isang tao. Isang buwan na nila ito na dapat kitain. Kapatid, meron pong sacrifice. At ito pong mga young people natin, yung pong rapid skepticism. More and more, marami po ang hindi na maniniwala sa Diyos. O kung meron silang Diyos, yung pluralism. They will believe on their own gods. And they are right according to their own terms. Whatever are their terms, this is what is right. And the devil will keep on entertaining the people. And you know what? Yung pong Satan is going to fill in every spot, every vacuum sa tao. And entertainment is the devil's substitute for joy. Ilalagay niya lahat ng klaseng entertainment, lahat ng bagay na kung saan ay malululong ka sa mundong ito. And this is the very trend na atin pong makikita. Mahahaba po ako pero nakabasa po ako sa dyaryo. These are 10 trends na po pwede mangyari in 2017 and in the future. And more, we will be shocked kung ano po ang mga mangyayari nito. Lastly, we should avoid the paralysis of pessimism. What the devil is going to do is to magnify the negative. And you will be paralyzed with the spirit of pessimism. But we should avoid it. You know what? Si Nehemiah, he avoids every negative reports. Avoiding the paralysis of pessimism. Sabi niyang ganoon, I have so many things to do. I do not have time for you. Pero bait na pala yun. Sabi niyang ganoon, ikaw talaga guilty ka, kaya ayaw mong kapag-usap sa amin and everything, kasi ganito gusto mong gawin. Sabi niyang ganoon, should a man like me flee? It is just that you are not telling the truth.
And you know, the book of Nehemiah is so wonderful to read. Isang seat lang, isang upo lang, talagang napakaganda. And from there, makikita po natin, the last trick of the devil is for us to be paralyzed with fear. To be paralyzed na wala na tayong hope, walang pag-asa, imposible, 52 days, imposible na mangyari ito. Mga kapatid, lahat ng imposible ay posible sa Diyos. Because Jesus is still doing the impossible. Amen. Because with God, He is a God of hope. Amen. There's always a new hope and a brighter tomorrow. Amen. Amen. We should avoid the paralysis, the paralysis of pessimism. Ang gagawin ng kaaway, minsan ako po, nagkakaroon na ako ng doubt. Pero, nagko-confess po ako sa Lord, Lord, is it doubt, Lord, that I'm trying to rely sa pwede ko pang isipin, pwede pang gawin and everything. Lord, pagka ganito po ang ginawa ko, baka po, yung patotoo na hindi ka gumawa ng himala. And I'm trying to do that. I'm trying to contemplate on this. Especially po sa building project natin, no? There's so many deadlocks kung saan talagang kung wala kang faith, then you will stop. And then you should avoid really the negative reports, meaning to say, if you don't want to be paralyzed, if you don't want to stop, if you don't want na ma-derail or mawala yung vision ng Panginoon o hindi mo magawa, hindi mo ma-fulfill. And true enough, si Nehemiah, according to what he had promised, ang pinag-usapan nila, tingnan niyo yun sa chapter 1. Nung ang king, sabi nga, the king replied, with the queen sitting beside him, how long will you be gone? And when will you return? Katulad po ng kasambahay. O sige, gano'n ka katagal mawawala? At kailan ka babalik? Yun lang naman ang tanong niya. And through 52 days, he was able to finish it. Hallelujah. Kapatid, palagay ko kaya walang panahon na mag-relax si Nehemiah sapagkat meron siyang pledge in 52 days. I am going back. And then it was finished. Siguro 2 months po siyang nag-leave. Yung 8 araw, inayos niya lahat. Pagkatapos ng 52 days. And this is it. Because God is the God who is doing the impossible. We should refrain doon po sa mga tao na kung saan they are hope stealers. Yung pong kanilang nilanakaw yung pag-asa natin. Yung pong mga negative na they will not give any life into our dreams. But yet, let us be very, very transparent and be very true. Ask the Lord, open our hearts, Lord, what is that burden that you wanted me to carry? And I pray tonight na tayo po ay manalangin ng katulad nito kay Nehemiah. Kung paano po maraming bagay po na dapat tayong makita na kung saan maraming wasak, hindi lamang po gumuho na mga pader, mga gusali, gumuhong buhay, mga gumuhong mga panaginip, mga gumuhong mga pamilya, ang mga tao na kung saan ay napaparalisa sapagkat sila'y walang pag-asa. Ang mga tao na walang mapuntahan sapagkat walang nakikinig sa kanila. Walang nagpapayo at gumagabay sa kanila. Pero nasa atin po ang kasagutan. Nasa atin si Jesus. Si Jesus na kaya po nating ipagkaloob, ialok, ibigay ang buhay. Buhay na walang hanggan. I came to this earth to give life and have it more abundantly. Hindi lamang buhay na walang hanggan, kundi isang buhay na matagumpay. Buhay na may tunay na layunin para po sa ating Panginoon. Amen. Amen. Let us welcome the new year with a fresh revelation of God's mission in our lives. Amen. Shall we give all the glory to the Lord? Tayo pong lahat ay tumayo. Meron pong isang awit si Keith Green na ito po'y lagi nating inaawit, "Oh Lord, you're beautiful." At ang kanyang panalangin, 2 o'clock in the morning, pinumpose niya ito eh. Meron siyang naramdaman. Sabi niya, "Panginoon, wala lang nararamdamang burden sa puso ko. Opo, kumakanta ako,
nag-evangelize ako, pero sa tingin ko, Panginoon, hindi na kasing lalim ng katulad ng dati. Tapos, sabi niya, Panginoon, kakaiba yata nung dati na ako ay bagong nakakilala sa'yo. Napaka-maapoy, napaka-passionate ko. Lagi akong lumuluha. Hindi po pwede na pagka ako po ay tumingin sa mga tao, hindi pwede hindi ko makita yung ano pag hindi sila nakakilala sa Lord. And then, luluhod na ako. Mananagoy na ako. Ipapanalangin ko na sila. Panginoon, parang sabi niya, parang hindi ko na yung nararamdaman. Parang pag ako po ay nagtuturo, hindi na po yung kasing passionate na kung saan yung salita mo buhay. Parang kasi alam ko na lahat ang aking gagawin. Lord, bigyan mo ako ng bagong puso. Yung puso na kung saan ay katulad ng puso ng isang bata. Lord, give me a heart like a baby's heart. Who would always smile, who would always really so, like, everything is so virgin, unadulterated. Everything is so clean. Everything is so pure. Oh Lord, and then 2 o'clock in the morning, kinupost na po ito. Oh Lord, you're beautiful. Your face I want to see. Kaya po sinabi niya, and when your eyes are on this child, kaya po niya yung sinabi, siya yun. Lord, when your eyes is in me, because I have now the heart of like a child. Your grace abounds in me. Lord, I know na sa gabi po ito yung aming mga narinig. You are allowing us to look back. The very first time when we got born again. Those times, Lord, the passion is so deep. There is such compassion. There is travail, there is wailing, there is sacrifice. There is no justification. There is no alibi. Lord, there is the dying of self. Oh, everything, Lord. And so, this is our prayer, Lord, like Nehemiah. There are so many people that witness the ruins of Jerusalem wall. But yet, only Nehemiah is able to feel the burden. He has the heart of God. Amen. Hallelujah. Shall we just sing this song? Hallelujah. Is all I see. For when your eyes
years ago we have offered this life. And Lord, we want it to be counted upon by you. Lord, we know you have seen us from the very first day when we have accepted your love. And Lord, that love, O Jesus, must be given unto others. Lord, katulad po ng inawit namin ngayong gabi, hayaan niyo po na ang pag-ibig na yun ay patuloy pa rin po na dumadaloy sa aming mga puso. Patuloy pa rin po na ito ang tinitibok namin, ikaw, O Jesus. Na nais po namin ihandog, nais po namin na kung saan na itanggapin ng marami. Ikaw pa rin, Panginoon, na nagkakari sa amin. Ikaw pa rin ang dahilan ng lahat. Ikaw, Jesus, O Diyos, ang naging kasagutan. Kami po'y mga naging buhay na patotoo sa mga pagbabago na ginawa mo po sa amin. Panginoon, hindi mo hahayaan na kami manatiling ganito lang. Magiging nominal na Kristiyano. Katulad po ng iglesia ng Laodicea. They are indifferent, they are lukewarm. They are neither hot nor cold. Hindi mo alam kung sila'y para sa'yo. If they are enemies of the cross, or if they are lovers of Christ. Lord, help us, O God. We don't want, O Lord, to be in the middle. We want to be identified with you. Lord, we want to be an authentic Christian. Lord, yung totoo. Lord, we don't want to cry that it will be too late. Where we would know, Lord, that so many who are professing Christians are not right with you. They are not living right with you. Lord, begin with us. Begin with us. Oh dear God. Lord, allow us, oh God, bring us back into our first love. Bring us back, Panginoon, kung ano yung nakita niyo po sa amin, yung pagmamahal, yung paglilingkod namin sa inyo. Panginoon, oh Diyos, mas kakailanganin mo kami kung paano kailangan ka namin. Pero ngayon, Lord, we can see your heart. Kailangan mo kami, Panginoon, upang maging liwanag, maging asin. Wala kang ibang aasahan kundi ang mga anak mo, Diyos, na magbabahagi ng iyong salita. Kami po ang ikalimang ebanghelyo. Kami po ang binabasa ng tao. Kami po ang magpapatotoo na nagbabago ka ng buhay ng tao. Na ikaw, Panginoon, ay totoo sa amin. Minamahal ka namin, paglilingkuran ka namin. Panginoon, O Diyos, sa oras mong ito, sa aming narinig, mag-usap ka po. Maaari mo bang mag-usap ka? Napakarami pa po na dapat gawin. Panginoon, hindi ito kaya ng isang tao. Hindi po ito kaya ng mga pastor lang. Hindi po kaya ito ng mga full-time lang. Ng mga DGS namin. Panginoon, ang bawat isa sa amin. O Diyos, kahabagan mo, O God, ang bawat isa. O Lord, hayaan mo po, O Diyos. O Diyos, hallelujah, makita namin ang pangangailangan. O Lord, mapaalala mo sa amin kung saan kami umiiyak, saan kami, Lord, nalulungkot, saan kami natitinag. O Diyos, ano nagpapabuhay ang aming dugo? Panginoon, ipaalala mo sa amin ang iyong panawagan. Ipaalala mo kung ano yung iniisip namin sa iyo. O Lord, ipaalala mo sa amin yung mga lugar na kung saan kami nalagoy, lumuhon. O Lord, ipaalala mo kung saan kami, O Diyos, nagministeryo, punong-puno ng galang. O Diyos, may kabuluhan ang aming buhay.
Lord, prepare us in prayer. Let there be, oh God, a prioritizing of our prayer life. Let it be, oh Lord, that you are going to go, we are going to go back that old-fashioned revival prayer meeting. Hallelujah. Where we will travail, where we will groan, where we will intercede, oh God. Lord, when we can identify with the needs of others. Oh, the world is so vast, the need is so many. Oh, dear God, hallelujah, hallelujah. Lord, allow us to feel your heart. Allow us to pray your prayers. Allow us to think your thoughts. Oh, Lord, as we travail and as we grow, hallelujah. Lord, let our hearts be broken with those things that break your heart. Panginoon, masagin mo kami. Masagin mo kami, Panginoon. O Diyos, makita namin ang pangangailangan ng tao. Makita namin ang pangangailangan ng aming pamilya, pangangailangan ng iba, pangangailangan, O Diyos, ng aming syudad, ng aming bansa. O Panginoon, naghabagan niyo po ang aming bayan. Naghabagan niyo. O Diyos, alisin mo ang pagkakanya-kanya, ang kasakiman. Alisin niyo sa aming mga puso, O Diyos. We are lovers of ourselves rather than lovers of God. Oh, dear God, hallelujah. Hallelujah. Oh, dear God, thank you for the process, oh Lord, preparing us. His life so dear, His son is so sweet. Hallelujah. Oh God, may we really value not the human rights, but Lord, may we really care, oh God, for the human life. Oh dear God, hallelujah. Lord, yung buhay ng tao, na yung tao yun, kahit nag-iisa, namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Lord, ibalik mo po yung burden namin dito. Ibalik mo po yung kabigatan. May we not be engrossed, oh God, only in the four corners of our house, of our family, of our personal life. Lord, may we look beyond. May we see, oh God, beyond the borders, beyond the walls, oh Lord. Oh dear God, enlarge, oh God, our hands. Enlarge, oh Lord, hallelujah, our vision. Oh, may we see beyond. May we perceive what is in your thoughts. May we feel what is in your heart, hallelujah. Oh dear God, allow us, oh God, to have a proximity for all the people who are in need. Cause us to reach out for others. Personally, Panginoon. O Diyos, dalhin mo kami sa mga lugar na kung saan ay may pangangailangan. O Lord, kami give us no rest. O Lord, yung mga sabi mo sa amin na aming puntahan, i-minister namin, ipanalangin namin, ipag-pray po namin, counselan namin, bigyan namin, Panginoon. Give us no rest. Hanggang hindi namin ito nagagawa. And Lord, katulad ng inawit namin, Lord, if there is any reward, let it be, oh God, offered unto you. Oh God, let it be, oh dear God, hallelujah. Oh, this is what, Lord, our family is all about this year. Sapagkat mararamdaman namin yung loving kindness mo. Lord, ito po, Diyos, ay hindi mo pwedeng mag-manifest. Hindi mo pwedeng po ito, Lord, na matanggap namin na walang dahilan. Ito po, Panginoon, ang ibibigay namin sa iba. Ipaparanas namin sa iba. Ipadadama po namin sa iba. Give us a pure heart. Give us a heart, Lord, hallelujah, that is broken.
us a heart, oh God, that is loving, tender, sympathetic, Lord. Give us, oh Jesus, the mercy just like what is in your heart, oh dear Jesus. Hallelujah. Kami po'y lumalapit sa iyo bilang isang pamilya, sa aming pong kabuuan ng JRM, sa lahat ng mga naghihikahon, sa lahat ng nangangailangan. Panginoon, ikaw po ang unang magministeryo sa kanila. We remember them, ang mga may sakit, ang may mga kabigatan, ang may mga alalahanin. O Diyos, meron po mga problema sa kanilang pamilya. Panginoon, yakapin mo po sila ngayon. Mauna, Panginoon, na kung saan ay mapahalagaan namin, O Diyos, ang aming pamilya. Ganyan po sa JR, Panginoon. Ganyan din po, God, sa mga personal namin, mga pamilya na aming kinakatawan. Salamat po, O Lord. And even as we partake of the Holy Communion, Lord, tonight, we remember, O God, as one family. Oh dear God, you want to commune with us. You want to show forth your loving kindness. You wanted us, oh Lord, to feel how you feel, Lord, dun mo sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, yung sinabi mo na, do this in remembrance of me. And do this as open as you can.